Dati Katoliko ako. May bisyo. Yung magsasabong, giinom, tsaka sigarilyo. Nag-umpisa ako makinig kay Brad Eli nung sa radyo pa. Pero minsan lang yun. Ngayon, nakita ko sa TV, Channel 13. Yun, alas 3 ng hapon yun nung umpisa. Nanonood ako. Nagustuhan ko yung mga paliwanag niya hanggang sa yun, unti-unti nang sa puso ko yun. Hanggang sa lumipat siya ng SBN 21 saka sa RJ 29 noon. Tuloy-tuloy pa rin ako pakikinig. Dumating ng Bible study, Bible expose siya sa Cuneta, Astrodome, sa Ultra, saka sa Araneta. Pupunta ako roon. Parang yun, tuloy-tuloy yung punta ko sa kanila, pakikinig. Hanggang sa dumating ang parang nakakaramdam na ako ng sa puso ko. Noong 1998, nagdebate sila rito sa Antipolo. Pumunta ako noon. Na yun. Yung pong bawal manigarilyo, Mr. Soriano, tatapatin ko kayo, it is a medical statement. It is not a biblical statement. Bakit kung mabasa ko sa Biblia? Inalis ko na yung mga bisyo ko. Isip ko noon, pag may lokal sa Teresa, doon na ako magpapadoktrina. Hanggang sa nabautismo na ako noon, parang iba na pakiramdam ko kasi parang marami sa isip ko. Kasi yung asawa ko, medyo hindi hindi niya gusto. Tapos mga anak ko, mga bata pa naman noon. Pero yung sigarilyo ko noon, hindi ko pa naalis hanggang sa dinodoktrinahan ako. Parang ang hirap alisin. Hanggang sa yung huling gabi ko doon sa lokal noon, nagsigarilyo pa bago sabi ko nga noon huling hirit ko na lang itong sigarilyo, isang stick. Bukas hindi na ako maninigarilyo hanggang kamatayan. Iyawa naman na Diyos nung nabautismo na ako at lahat Hindi, nawala sa akin, pati sa isip ko, hindi na ako yung naglalaway yung pagsubok na dumating sa akin, yung hindi ko makalimutan kasi nung umina yung aking negosyo noon, yung gulay, pagtatanim. Lagi nga nagagalit yung asawa ko noon kasi pinabayaan ko nga raw yung taniman ko dahil lang minsan, di ba, pupunta sa palit, 3 days. Tapos, kinabukasan, hindi pa ako magtatrabaho. Yun, sa asawa ko, sinusumbat sa akin yun. Kasi ikaw, kung hindi pinabayaan, hindi magiging ganito tayo awa naman ng Diyos tuloy-tuloy naman yun. Sa ngayon, inaanib ng mga dalawa kong anak. Tapos, sumunod yung asawa ko. Bali, 3 sila nakasama kong mga lilingkod. Sa ngayon po, napagkuluban ako na maging group servant. Awa naman ng Diyos kahit may pagkukulang ginagawa ko naman yung kuling ko. Hindi ko kaya mag-isa sa buhay ko. Hindi ko kaya. Ako po si Romeo C. At ito ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.